At dahil aminado rin naman akong si Simon ang tipo ng lalaki na aking gusto, sinagot ko siya matapos ang 2 buwan niyang panliligaw sa akin. Wala naman akong pakialam kung siya ay isang mag-iisda sa palengke. Ang importante ay marangal at pwede niya akong buhayin. 1 linggo ang lumipas nang akin siyang sagutin ay naipakilala kaagad niya ako sa kanyang magulang, dahilan upang makuha niya ng lubusan ng aking tiwala, at nang dahil sa tiwalang iyon ay napasok ng dalag ang mamink-mink. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Palengke ng Imus taon 2016 nang makilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Simon. Meron siyang pwesto ng isdaan at madalas ay sa kanya ako bumili kapag napunta ng palengke. Noong una pa lang ay pansin ko nang may taglay siyang kagwapuhan sa likod ng buhok na parang hindi kilala ng suklay at gunting. Damit na habulin ng prantsa. Maliban doon ay lahat pwede na. At ang sinasabi kong kagwapuhan ay lumitaw ng siguro mapansin niyang akin siyang pinagmamasdan. Nagpagupit siya at laging maayos ang pananamit sa likod ng plastic na proteksyon kapag siya ay naglilinis ng isda. Hindi kami magkakilala sa pangalan, pero dahil nga sa kanya ako madalas bumili ng isda kapag ako ay namamalengke. At likas din naman sa kanya ang palausap sa mga namimili. Nagkakilala kami at dahan-dahang nagkaroon ng koneksyon sa isa't isa. Siya ang unang nagtanong ng aking pangalan, noong minsan na ako lang ang kanyang customer. At isinulat niya sa isang kapirasong papel ang kanyang cellphone number. Text daw kami pag may time. Doon na nagsimula ang aming love story. Isa akong kasambahay at nagmula ang aming angkan sa Pagadian. At dahil sa Bacoor na nakapangasawa si Papa, dito na rin ako isinilang at nagkaisip. High school ako nang dumaan sa matinding pagsubok ang aming pamilya. Nasawi noon si Papa sa isang malubhang karamdaman at sa kasamaang palad ay siya lamang ang bumubuhay sa aming 4 na magkakapatid at kay Mama na wala namang hanap buhay. Napatigil ako ng pag-aaral at bilang panganay ay kinailangan ko ang magsakripisyo para sa aking mga kapatid. Naghanap ako ng trabaho na angkop para sa isang 15 anyos at sa palengke ako napasuot. Mahirap dahil hindi naman iyon ang kinalakihan kong buhay. Kahit naman nasa saktong pamumuhay ang mayroon kami, ay hindi naman namin naranasan ang mga ilangan ng pera at kunin iyon sa sarili kong pamamaraan. Naging tendera ako sa gulayan, sa grocery at kahit ang pagtitendera sa karnihan pinasok ko na rin. Hanggang sa makakilala ako ng mag-asawang mayaman matapos ang 4 na taon ko sa pagpapalipat-lipat ng trabaho sa palengke. Noong nandoon ako sa palengke, ay halos malimutan ko ng isa akong babae na kailangan mag-ayos, ni hindi rin ako nagkaroon ng jowa simula noong unahin ko ang paghahanap buhay. Meron namang mga nagtangka na lumigaw sa akin, pero dahil hindi nga relasyon ang aking focus ay nagsawa sila at nawala ng pag-asa. Pero nagbago ang lahat noong doon na ako magtrabaho kina Mrs. Delica. Hindi naman sila maselan, pero yung kakulangan ko sa aking sarili bilang 19-year-old na babae ay pinunan ni Mrs. Delica. Siya ang nagbigay sa akin ng mga kailangan ko bilang isang dalaga. Kasuotan, pabango, bag, lipstick at kung ano-ano pang magpapalitaw ng ganda meron ako. Pati ang hubog ng pangangatawan na ninais ng karamihan na tulad kong babae, hindi ko napansing isa pala ako sa pinagpala. At ang unang kabilin-bilinan sa akin ng Mrs. Delica, be wise sa pagpili ng lalaki.
Kahit isang kasambahay, ay itinuring nila akong parang isang tunay na anak. At syempre, sinuklian ko iyon ng katapatan sa kanila. Bukod sa maayos na trato sa akin, maayos din ang sahod ko at di hamak na mas maalawa ng trabaho kesa noon pang nandoon ako sa palengke. Kaya naman nagulat ang marami sa aking kakilala sa palengke nang kanila akong makita at ang ilan ay halos hindi pa nga ako nakilala. At dito ko na nga nakita at nakilala si Simon, isang lalaki na bago sa aking paningin dahil bago ang kanyang pwesto sa palengke. Naging madalas ang aking pagbili sa kanya ng isda dahil bukod sa tama ang kanyang presyuhan, medyo malinis din ang kanyang pwesto. Maliban sa kanyang ayos na hindi mo aakalaing siya pala ang may kanya ng pwesto. Ikaw ba naman ang may buhok na para bang hindi kilala ang suklay at gunting, kasuotan na para bang laging hahabulin ng plantsa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay masasabi kong gwapo ang lalaki. At nalaman ko ngang Simon ang kanyang pangalan sa patuloy kung pamimili ng isda sa kanya. Napadpad sa akin ang kanyang contact number nang minsan naiabot niya iyon sa akin. Nakasulat sa kapirasong papel at sinabi niyang text kami pag may time. Simula noon ay napansin ko ang pagbabago sa kanya na para bang meron siyang inaaurahan. Nagpagupit at mapapansin mong maayos ang t-shirt kahit merong plastic para hindi siya marumihan kapag naglilinis ng isda. At dahil siya ang nagbigay sa akin ng kanyang contact number, ako ang unang nagpadala ng message sa kanya. At doon na nagsimula ang aming pag-uusap gamit ang kanya-kanya naming cellphone. Doon kami nagsimulang makilala ang bawat isa. Hanggang sa ang pagkikita namin kapag napunta ako ng palengke, sadyain na namin para sa isang lunch date. Ang totoo niyan ay hindi talaga ako nagdi-day off. Pero napapayag ako ni Simon na mag-day off para magkaroon kami ng oras sa bawat isa. Hinayaan kong ligawan ako ni Simon. Bagay na noon ko lang din naman naranasan ang may lalaking nagki-care. At dahil nawalan ako ng dahilan upang hindi siya sagutin, lalo pat aminado naman akong gusto ko rin siya. Matapos ang 2 buwan sinagot ko si Simon bilang aking unang boyfriend. Naging mabilis ang ganap sa aming dalawa. Dahil linggo lang ang lumipas ng aking sagutin si Simon, ay kanya agad akong naipakilala sa kanyang magulang. At nang dahil naman doon, ay tuluyang nakuha ni Simon ang aking tiwala. Gamit na gamit ko ang aking day off. Bagay na hindi naman nagkulang ng paalala sina Mrs. Delica. Hanggang sa nakasanayan ko na rin ang sumama kay Simon saan man niya ako nais dalahin. Dahan-dahan kong natutunan ang maraming bagay na si Simon ang nagturo sa akin. Katulad ng maraming nagkainlaban sa isa't isa. Nagsimula lang din kami sa holding hands. Yun bang holding hands lang sapat na? Tukaan na para bang manok na nagkakahiyaan pa. At nang lumaon, ay hinayaan ko siyang marating ang kabundukan na walang sino man pa ang nakararating. Sa aking pakiramdam, ay dinadahan-dahan lang ako ni Simon. Pero dahil mahal ko nga siya, ay naisip kong normal lang ang lahat at wala sa isip ko ang gagawa siya ng hindi maganda. Hanggang sa ang nag-iisang balon sa gitna ng masukal na kapaligiran ay tuluyang napasok. Na nang aming maumpisahan, pakiramdam ko, ay isa iyon sa nagiging dahilan ng aming pagkikita. Ikaw ba naman ang kailangan munang makaisa bago ang gala? For short, sa paglipas ng panahon ay hindi nawawala si Mr. Popoy kapag kami ay lumalabas. At may pagkakataon pang nagagalit siya kapag hindi ko napagbibigyan, na nagiging dahilan pa nga ng hindi namin pagkakasundo.
At dahil nga siya ang aking unang pag-ibig at inisip kong ang lahat ay parte ng aming pagmamahalan, sinusuyo ko siya gamit ang kung anuman ang makakapagpasaya kay Simon. Salok na salok ang balon, bagay na aminado naman akong gusto ko rin. Ang totoo niyan ay marami akong natutunan kay Simon na kahit ni minsan ay hindi ko inisip sa tanang buhay ko, gagawin ko. Para kasing hindi normal. Pero hinayaan ko dahil ang nasa isip ko, siya na ang aking forever at siya naman ang nagsabing ganoon naman raw talaga. Pag mahal mo, kainin mo. Wala rin akong pakialam kung siya man ay isang mag-iisda, ang importante ay kaya niya akong buhayin at ang pamilya na aming mabubuo. Pero ako lang pala ang nag-iisip noon. 3 araw akong nawala ng kontak kay Simon. Tawag ni text ay wala. At nang dumating ang araw ng palengke, isang babae ang aking nakita sa kanyang pwesto. Hindi ako nagtanong ng tungkol kay Simon. Dahil sa palengke, normal lang na may gumamit ng pwesto kapag ito ay bakante. Depende rin sa pag-uusap kong minsan. Lumipas ba ang araw ay talagang hindi na siya nagparamdam sa akin at apektado ako ng pangyayaring iyon dahil hindi ko alam kung ano na ba ang nangyayari kay Simon. Pero ang sagot, dapat pala ay matagal ko nang nalutas noon pang makakita ako ng babae doon sa pwesto ni Simon. Meron na pala siyang asawa at meron silang problema noong panahong magkakilala kami ni Simon at ako ang naging exit upang siya ay makalimot. Gustuhin ko mang magalit, wala akong magagawa dahil kasal at meron silang anak. At ang hindi ko matanggap ay naging kabit ako ng hindi ko namalayan. Kaya pala master na master niya ang paggawa ng bata. Meron na pala siyang nagawa. Masakit at mahirap pero sa ayaw at sa gusto ko kailangan kong tanggapin na ang lalaking aking minahal at pinagkatiwalaan ay pagmamay kanya ng iba.